Abirin kanina umaga. Sabi na sa atin, talagang pinagsumikapan na mahuli yan. Oo. Dahil yan palang, ang pangalan pala niyan, oy, pakilala muna tayo, walang bola. Baka nakakalimutan ng ating mga tagapakinig kung sino tayo. Mga kapuso, welcome po sa Presinto 594. Siya po si Rod Vega. Siya naman po si Olan Bola dahil nabigla po kami. Dahil alam mo partner, yung palang pangalan itong suspect na to, dito sa shooting incident, dyan sa Azure, kung saan dalawa yung patay dyan, partner eh. Oo, at apat tatay sugatan. Dalawa yung patay. Meron pala siya na dati na itong may kaso. Etong si, ano bang pangalan itong lukutoy na to? Si 59 anyos eh. Oh. Si ano to, yung kanyang yung kanyang pangalan si Mark ba yun, Mark? Meron tong murder case. Murder case ha? May murder case sa pala to, no? Etong suspect ito diyan sa shooting incident diyan sa Marcelo Green. So, ang nangyari dyan is, sabi ko nga, merong namatay, dalawa yung namatay. Talagang walang habas sa pamamaril ginawa nitong suspect ito. Oo. At paring Rod, ang medyo lang dahil wanted person pala ito, may mga warrant of arrest ito, at may mga kaso, kahit pinagsumikapan ng NCRPO na mahuli. Itong si William Maik de Guzman, 59 years old. Pero may edad na, no? Si senior na to. Magsi-senior na, pero going to senior na. Bakit may lukutoy pa rin itong to? Diba? At mayroong konti din dahil sinerte naman tayo ditong nakalipas sa linggo, nakaudaw pampalad natin ang District Director ng Quezon City Police District. Si Sir Silvio, magkita kami kagabi niyan. Diyan sa Sunog. Meron siyang proposal dahil nga yung sunod-sunod na pag-solve nila sa basag kotse cases. Meron pala diyang isang suspect na 24 years old. 24 times na naka-involve sa basag kotse. Ibig sabihin, 24 beses na i-involve siya sa basag kotse. Ibig sabihin na first birthday niya, nagbasag kotse na kagad siya? Ganun ba yan? 24 na taon nang nagbabasag kotse. Sabi ko nga, tapos ang isang proposal ni General, ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Ito ngayon pa lamang dito sa kasaysayan ng prosecution sa Pilipinas mangyayari. Dahil nagpapasalamat ang mga piskal, mga city piskal, dahil sa Quezon City lang mayroong tinatawag na database ng krimen. Ibig sabihin, yung nangyayari ay nasa record ng Quezon City? Ibig sabihin, mahalongkat mo sa Quezon City Police District. Si Olan Bola, nakakatatlong basag kotse na yan. Okay. Pang-apat, reputation na yan. Ang proposal na General Silvio, pag ikay nag-repetition, kumbaga sa eskwelahan, pag nag-repeat ka ng subject mo, kick out ka. Dito sa Quezon City, pag nag-repeat ka ng offense mo, yung bail na, di ba, siyempre nag-bail ka dyan nag-bail ka sa basag kotse, sabihin natin. Pansamantalang makalaya. Meron kang, yung bail mo is 40,000. Yung unang basag kotse incident mo. Umulit ka na naman ng pangatlo. Teka muna, Olan Bola. Repetition ka. Repeater ka. Ang gagawin sa'yo, markado ka na, boy. Si Mark Makalalad? Malamang. Hindi ka na pwedeng magbe-bail ulit. Ayun. Tama lang yun. Tama lang yun. Yun ang gusto na, yun ang panukala gusto ng Quezon City Police District through the initiative of Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na
sabi ko nga sir, simple lang ang naiisip mo pero rock ha. Kaya nainggit sa ibang mo district eh. Makakausap ba natin mamaya si Ha? Sir? Mamaya. Oo. Pag hindi tayo nakausap mamaya, inintan tayo. Ah. Meron pa tayo paring Rod, isang bisita. Ako'y na maswerteng nakadaupang palad ang hepe. Ang hepe ng Morong, Morong Bata, hindi, Morong Rizal. Meron palang Morong dyan sa Rizal. No? Meron. Akalain mo na nalagay ang kanilang lugar sa mapa dahil lang dito sa krimen nangyari sa 2 bata na pinatay. Ayun yan yung yung sa loob ng skola ng Sementeryo. Sementeryo. Oo. Magano yata yun? Ang suspect tsaka yung babae magpinsan. Oo. At alam mo ang dahilan? Dahil itong lalaki, itong suspect itong pagpatay dito sa 2 ay nabasted paring Rod. Binasted. Binasted daw siya kaya daw uminit ang ulo niya eh. Alam mo yung mga busted. Ganun ba? Pag nababasted ka, ganun kainit ang ulo mo? Wag mo akong tanungin. Ba't ako tinatanong mo dyan? Dahil hindi pa naman ako nababasted. Ganun ba? At tinanong ko siya, sabi ko, tinanong ko mismo personal yung suspect lagi ka ba nababasted? Hindi naman daw. Sabi ko, ilang beses ka ba nanligaw? 4 po. O ilang beses ka na nabasted? 4 din. Abay, sabi ko, di nga, mukhang hindi, totoo. Wag mo akong tanungin tungkol sa busted dahil hindi pa naman ako nababasted. Swerte mo naman ako, first time ko nanligaw dati, nabasted ako eh. Pero hindi naman ganun kasama yung loob ko. At patuloy po tayong nagpapaalala rin sa ating mga kababayan dahil malungkot yung sinapit na naman ng ating mga kababayan dyan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Alam mo, ang last time kong na-cover yan ng Nasunog. is bago mag-pandemic yung 2020. Ilang beses na nasusunog yan, parang Rod eh. 2020. Pero ngayon mukhang totally Almost na 5 years ago, di ba? Oo. Na malapit yan sa PAW. Pero ngayon, nakita ko 95% eh. Ayan na nga, sabi natin. Ang kabuuan ng Pinyahan. Dahil dyan sa Pinyahan, mga kapuso, nung panahon ng war on drugs, pag pumasok ka dyan ng umaga, Kalabas ka, gabi na. paglabas mo dyan, tapit hapon na. Ayun nga. Hindi mo makikita, hindi mo masisilayan ang sikat ng araw Parang dyan. miss dyan eh. Totoo, Rod. Hindi mo makikisilayan ang sikat ng araw dyan. Sabi, puzzle yan eh. Di ba? Totoo. Diyan kami ni Sir George sa ni Kapitan George at saka ni mga Station 10 na Captain Gatchal na nagkandaligaw-ligaw dahil akala ko ang labas mo Quezon na. Quezon Province. Di ba? Totoo. So laki ng Maliliit sunog. ang daan dyan eh. Maliliit ang daan. At talagang highly populated areas ang barangay na yan, ang Quezon City, Barangay Pinyahan sa lungsod ng Quezon, mga kapuso. Oo nga. Lahat ng yan pag-uusapan natin ngayong gabing ito, mga kapuso, dito sa Presinto 594. Diyan lamang po kayo. Kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang saglit. Ang oras natin 14 na minuto 14 minutes makalipas ang 6:00 ng gabi. Labanan.
Panahon. Yes, bantay panahon at alamin natin ang lagay ng panahon. Siyempre, bantay panahon, Double B. Si Adsar Aurelio po nasa linya, weather specialist po ng Pag-asa. Magandang gabi sa iyo, Adsar. Good evening sa ating lahat. Itong amihan ay nakaka-apekto pa rin sa Northern Luzon, kaya makakaasa pa rin ang malamig na panahon doon kaysa sa atin. At inaasahan itong northeast monsoon ay lalakas, ibig sabihin na aabot Central Luzon hanggang sa Metro Manila. Sa araw na ito ay maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Tulad sa Cagayan Valley, Cordillera, kasama na rin ang Aurora at Quezon. Sa nalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Sabihin ay maganda at maliwalas, pero may chance pa rin ng isolated na mapagulan, lalo na sa bandang Visayas at sa Mindanao. Okay. At may mataas na alon tayong inaasahan sa bandang Northern Luzon, kaya mag-ingat at iwasang pumalaot sa lugar doon para sa ating kaligtasan. At sa mga oras ito, wala tayong monitor na LPO bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Adsar D. Aurelio. Maraming salamat, Adsar Aurelio ng Pag-asa. Samantala mga kapuso at alamin naman natin ang kalagayan po ng ating mga kalsada sa Metro Manila sa pamamagitan ni Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Joel, magandang gabi. Magandang gabi rin sa inyo, Sir Rod, at sa lahat po ng nakikinig sa DZBB. Yung latest traffic update natin dito sa may kahabaan nitong EDSA, yung southbound lane, kung manggagaling ka ng Balintawak, wala kang madadaan ng anumang pagbabagal, patungo ng Kaingin hanggang makarating ng Muñoz. Bahagyang bumabagal man, U-turn slot lang yan sa may Bansalangin. Dahil sa may West Avenue, tuloy-tuloy din yung usad ng trapiko patungo ng Quezon Avenue. Timog Avenue, light traffic hanggang sa may Kamuning. Bahagyang babagal naman yan pagdating dyan sa may Aurora Boulevard hanggang sa may Santolan. Pagsapit po dyan sa may Annapolis, tuloy-tuloy po yan patungo po dito sa may Connecticut. Bago umakyat ng Ortigas Flyover, nakakaranas tayo ng moderate traffic hanggang sa intersection naman ng Shaw Boulevard. Muling luluwag yan pag nakatawid sa intersection, patungo ng Boni, patungo ng Guadalupe, hanggang dito pa sa may Estrella. Maging sa may Buendia, wala naman tayo nakikitang anumang pagbabagal dyan, patungo ng Ayala Avenue, Pasay Road, hanggang makarating pa ng Magallanes. Bahagyang babagal naman yan pagdating dyan sa may Evangelista, moderate traffic hanggang sa may Taft Avenue. Yung northbound lane naman ng EDSA, maluwag din kung manggagaling na kayo ng Rojas Boulevard, patungo ng Taft Avenue, patungo dyan sa may Tramo, hanggang sa may Magallanes. Pasay Road, light traffic din yan. Pagsapit sa Ayala Avenue, bahagyang babagal hanggang sa may Buendia. Maluwag sa Kalayaan Avenue, patungo ng Guadalupe, hanggang sa may Pioneer Street. Sa may Reliance lang tayo nakakaranas ng moderate traffic hanggang sa may Julia Vargas. Maluwag sa may Guadix Drive, paakyat ng Ortigas Flyover hanggang makarating ng White Plains Avenue. Bago magsantolan, bahagyang babagal uli ang usad ng mga sasakyan, patungo naman ng Kamuning. Maluwag sa may East Avenue, patungo ng Quezon Avenue. Sa may North Avenue, wala rin tayo nakikitang anumang pagbabagal, patungo ng Congressional, Oliveros, hanggang makarating pa ng Balintawak. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko. Magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Joel Wahe nag-uulat. Presinto 594. Maraming salamat, Joel Wahe ng MMD Metro Base. Mga kapusong, naghatid sa ating oras na 23 minuto. 23 minutes po makalipas ang alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy po tayo dito po sa Presinto 594. Ngayong gabing ito ng Sabado. At kapit mga kapuso, dahil tinatayang aabot sa minimum na 19 na piso, 19 pesos ang kada litro ng taas na presyo sa diesel, 9 na piso kada litro naman sa gasolino, habang 31 piso naman, 31 pesos sa kada litro ng kerosene. So wag nga ho tayo magpa Magpa mamamasyal
Wala na. Kailan mga importanteng lakad na lang gagawin. Wala na. Kahit importanteng lakad. Wala na. Hindi na pupuntahan? Wala na. Anong gagawin mo? Ha? Sa bahay ka na lang? Ganun? Wala na. Maghihintay na lang. Ha? Nganga na lang tayo dito. Total, wala na rin naman. Ayon kay Atty. Rino Abad, Director po ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, Department of Energy, posibleng uutay-utayin. Kahit na utay-utay ito, mga kapuso, masakit din to eh. Oo. Alam mo? Parang dinahandahan mong hiwa niyan eh. Ah? Ah. Pag utay-utay, parang ano eh, killing me softly. Oo. Sige, kantayan mo. Kantayin mo! Di ba? Parang dahan-dahan na... Dahan-dahang kamatayan. Oo. Totoo. Di ba? Kaugnay naman po ng supply ng produktong petrolyo, sinabi ni Abad na hanggang April 15 tatagala yung imbak ng Pilipinas. So, April 15 pa, magmamahal. Ganun ba yun? Hindi. Alam mo, partner, kahit nasabi mo hanggang April 15, yung pagtataas naman yan pag sinabi... Lingguhan. Depende sa galaw ng Ano ba? merkado. Muli manong makikipagpulong ang DOE sa mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo para pag-usapan kung paano madaragdagan ang supply ng langis sa ating bansa simula April 16. So starting Monday, meron na po yung 4-day work week. Sinabi sa na ng gobyerno. Pangulo sa gobyerno. So ilang oras sila magtatrabaho? Parang 12, ganun ba yun? Hindi, 4 na araw lang. Hindi, yung oras ng trabaho nila, ilan? Ganun din. Ganun din. Di Di ba? nyo. Pero yung mga nasa emergency, hindi kasama. Ayun. Dens kasama yan, mga sa emergency. Quick. Diba? 4-day work week, mga kapuso. Diba? Ayan ang tuloy-tuloy po nating binabantayan na problema natin sa Middle East. Ayan. Epekto. Oras natin, 6:25 ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 594. Presinto 594. Mga kapuso, ang Presinto First part 594 tayo. ay magbabalik po mamaya. Yan, second part natin. Pagkatapos po ng 24 oras weekend edition.
Ayan. Presinto 594. DZBB #1 Super Radio.